Good morning. Ay, nakakatamad bumangon. Inaantok pa talaga ako pero kailangan ko nung bumangon at mamalengke kasi anong oras na gigising na si boss, walang makain. So, dahil maaga na siyang umuwi, kailangan ko siyang ipagluto ng sabaw. Yun lang naman yung paborito niya, sabaw. Ano na sa kanya yun, special na yun sa kanya kapag pinagluto mo siya ng may sabaw. Kaya nagpe-prepare na ako papuntang palengke. Syempre, skincare kahit walang ligo, o 'di ba? Sunscreen tayo dai. Kasi mahirap na, mainit sa labas. So, di kakalimutan ang sunscreen. Umalis na nga ako pero maglalakad lang ako. Sa pagbalik na lang ako sasakay. Sayang din yung 20 pesos. Tsaka exercise na rin. At tsaka ito na nga naman yung escalator ng palengke namin. Hanggang ngayon hindi pa rin ayos. Inisip ko nga kung ano yung bibilhin ko. Nakita ko yung talakito, kaya sabi ko magtalakitok na lang ako para naman maiba naman, 'di ba? Gustong gusto ko talaga ang katalakito kasi para siyang karne. Tapos ang sarap ng sabaw niya, promise. Kaso nga lang sobrang mahal. Isipin mo kalahati, 200. So, yung isang kilo, 400, diba? Tapos nakita ko na rin tong lansones at rambutan. Bumili na din ako para naman may makain-kain ako pag uwi ko. Mura ngayon yung rambutan at saka lansones. Tapos pumunta na rin ako sa manukan, bumili na rin ako ng manok para sa pansit kasi kahapon pa iniisip na magpapansit ako. Tapos pagkatapos ko nga bumili ng manok, so umuwi na rin ako kaagad. Ayun na nga, nag-e-bike ako para mabilis kasi medyo nagugutom na din ako. Pagkadating ko nga dito sa bahay, inasikaso ko na yung mga pinamili ko. Tapos nagsaing muna ako kasi wala pala kaming sinaing. Chinik ko yung kanin na tira kagabi. Naku, napanis na naman. Sobra sayang. Ang dami pa naman. Tapos, hinugasan ko na rin itong mga pinamili ko. Ito nga yung mga pinamili ko, manok, tapos gulay para sa pansit. Tapos, ito yung talakito na halagang 100 pesos. Pero okay na yan kasi dalawa lang naman kami kakain yan. So, hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit. Prepare ko lang siya, tapos mamaya ko palulutuin pagkatuto ng kanin. Hiniwa ko na nga rin itong kamatis at saka sibuyas para sa aking talakito. Magsisigang ako pero yan lang ang sangkap na gagamitin ko, kamatis at sibuyas lang. Tapos titimplahan ko na yung kamatis at saka yung sibuyas ng pansigang, tapos paminta, and then konting magic sarap. Prepare ko lang siya pero mamaya ko pa siya isasalang. So, ganyan po ako magluto ng aking sinigang. Pakakatasin ko muna yung kamatis. Hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit. So, habang nag-aantay ako maluto yung kanin, walis-walis muna ako, ligpit-ligpit ng mga kalat sa aming cute na tahanan. Pag nanay ka na talaga, kailangan mag-multitasking ka talaga, nakasalang yung tapos linis, kung ano yung kailangan ligpitin. Kasi naiirita talaga ako kapag may kalat na konti. Kasi nga, di ba, maliit lang yung tahanan namin, tapos makalat. Kaya, ayaw ko ng kalat. Tapos si kuya nga ang arte-arte, ayaw magpakita sa video ko daw siya i-video, kaya nagtatakip ng mukha. Ang laking tulong talaga ni kuya sa akin. Pag nandito siya, nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Maglinis, maglaba, magluto. Kasi si Junior naman, kahit basta nanonood lang niya siya, tapos tatabihan mo siya, okay na yan siya, hindi na yan iiyak. Iiwanan mo siya na siya lang mag-isa nanonood, na kung ayaw niya ng ganun. Tapos ako, pag dito sa bahay, maya-maya punas ako ng sahig kasi
Si Bungso naglalagasan yung mga balahibo niya, kaya maya-maya talaga ako nagpupunas. So maya-maya nga, si Junior nag-inarte, gusto magpakarga. Kinarga ko na muna, hindi pa naman luto yung kanin. Iniin-in ko pa. At maya-maya nga luto ng ating kanin, kaya isasalang ko na yung kamatis at sibuyas natin. So ayan na po yung kamatis at sibuyas natin at tinimplahan natin kanina. At kumatas na siya, okay na siya. So nilagay ko na yung talakitok natin na hiniwa-hiwa ko ng maliliit. So yan, ganyan lang. Tapos hayaan ko lang maluto yan. So kumulo ng ating talakitok at luto na siya, kaya nalagyan na natin siya ng sabaw. Medyo dagdagan natin kasi masabaw talaga kami. So ganun nga lang kabilis magluto ng aking sinigang na talakitok. So luto na, kaya naman makakakain na din si Junior. Charan! Diba? Itsura pa lang, masarap na. So after ko nga maluto ang aking sinigang na talakitok, ay nilaga ko na ang manok na para sa pansit. Alam nyo ba, ganito talaga ang gusto ko sa pansit. Yung nilalaga muna yung manok, tapos himay-himayin, tapos saka siya igigisa. Kasi malasa kasi siya, kasi 'di ba yung sabaw na pinaglagaan ng manok, yun din yung gagamitin ko pang luto mamaya sa pansit. Kaya malasa talaga siya. Hindi ko na maalala kailan ako huling nagluto ng pansit. Siguro last year pa. Sobrang tagal na, kaya talaga nag-craving ako sa pansit. Kahapon pa lang sabi ko magluluto talaga ako ng pansit, gigising ako ng maaga. Kaso yung pagising ng maaga hindi ko nagawa, pero yung pagluluto ng pansit ay nagawa ko. Sinusubukan ko talaga magising ng maaga, kaso hindi ko talaga nagagawa kasi lagi din kasi akong puyat. Kung anong oras kasi dumadating si boss, dun lang din ako natutulog kasi hindi ako nakakatulog hanggat hindi siya umuwi. Kaya puyat din ako. O syempre, kailangan kong gumising din na maaga para magbukas ng tindahan. Bandang mga hapon, umiidlip na lang talaga ako. Minsan naman, kapag antok na antok talaga ako at kailangan kong buksan yung tindahan, minsan ginigising ko si kuya kasi maaga naman natutulog si kuya, kaya okay lang na magising siya na maaga. Tapos sinasabi ko sa kanya na siya na magbukas ng tindahan at iidlip lang ako. Buti hindi nagre-reklamo. Tapos ko na nga himayin yung manok at ang repolyo at carrots na hiwa ko na din. Ayan na nga, ginisa ko na ang bawang at sibuyas natin. Tapos isusunod ko na yung manok dyan. Tapos yung manok gusto ko medyo tusta konti, kaya ipiprito pa natin siya ng konti. Tapos saka natin siya lalagyan ng chicken cubes at saka toyo. Napakadali lang talaga lutuin ng pansit, no? Kaya halos lahat ng mga Pilipino alam paano lutuin ng pansit. Sa kanya na lang diskarte kung paano pa mas mapasarap yung pansit. Pansit talaga yung madalas inihahanda natin kapag may mga okasyon, no? Pag may birthday, kasi pag pansit madaming makakakain, tapos pag once na pansit, kahit pansit lang kainin mo, busog ka na, o diba? Tsaka hindi siya ganun kagastos. Yan nga, nagluluto ako ng pansit. Yung ang sahog lang talaga is manok. Manok lang talaga, walang gulay. Kasi hindi ko rin kumain ng gulay pag sa pansit. Gusto ko yung bihon lang talaga. Ngayon, naglagay ako ng konting gulay para naman kahit papano makulay ang pansit ko, 'di ba?
Naglagay ako ng konting tubig para lutong-luto talaga yung carrots. Ayoko kasi nung yung half ko. Gusto ko talaga lutong-luto yung carrots para makain ko talaga. So, done na yung pansahog natin. Isisit aside lang natin. Tapos, lutuin na natin yung bihon. Yung bihon ko pala is nakababad na siya sa tubig. Kaya, konting luto na lang. So, ilalagay na natin yung nababad nating bihon. Kalahating kilo lang pala yan. Para mas maging makulay, lalagyan natin ng toyo. Pansit.